Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 6, Term 1, Week 9 to 10, Pagpapaigting ng Kapangyarihang Amerikano. Para sa layunin ng ating aralin na ilalarawan ang sistema at balangkas ng pamahalaang kolonyal. Nasusuri ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Natatalakay ang mga patakarang pasipikasyon at kooptasyon ng pamahalaang Amerikano. Na isa-isa ang mga batas na ipinatupad ng mga Amerikano sa pagsugpo ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Nasusuri ang mga patakaran ng malayang kalakalan, free trade na pinapairal ng mga Amerikano. Natatalakay ang epekto ng malayang kalakalan, free trade. Nasusuri ang mga pagbabago sa lipunan sa panahon ng mga Amerikano. Natatalakay ang sistema ng edukasyong ipinatupad ng mga Amerikano at ang epekto nito. Natatalakay ang kalagayang pangkalusugan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Natatalakay ang pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon at epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Nasusuri ang impluwensya ng mga Amerikano sa kulturang Pilipino. Tukuyin kung sino ang mga nasa larawan, piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay sina Emilio Aguinaldo, Miguel Malvar, Marcelo H. Del Pilar, Melchora Aquino, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Sa unang bilang, Ama ng Katipunan. Pangalawang bilang, Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Ikatlong bilang, Huling General na sumuko sa digmaang Pilipino-Amerikano. Pang-apat na bilang, ang nagtatag ng Diaryong Tagalog. Pang-anim, Ina ng Himagsikan. Narito ang mga susing sagot: Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Miguel Malvar, Marcelo H. Del Pilar, Apolinario Mabini, Melchora Aquino. Ating tuklasin, isulat sa loob ng kahon ang definisyon ng pamahalaang militar at pamahalaang sibil. Pamahalaang militar, isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga opisyal ng militar. Ang mga sundalo ang namumuno at nagpapasya sa mga batas at patakaran. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan at seguridad sa pamamagitan ng disiplina at mahigpit na pagpapatupad ng batas. Samantalang, ang pamahalaang sibil naman ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga civilian o mamamayan. Ang pinuno ay galing sa halalan o itinalaga ayon sa batas. Ang pamahalaang ito ay may layuning magtaguyod ng kaayusan, kaunlaran at paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mga batas at patakarang makatarungan. Magtala ng mga pagbabagong naganap sa iba't ibang aspekto ng lipunan sa Pilipinas sa panahon ng mga Amerikano. Mga aspekto ng lipunan: edukasyon, pamahalaan, ekonomiya, transportasyon at komunikasyon, at kalusugan. Sa ikalawang kolum naman, isulat ang tala ng pagbabago. Para sa edukasyon, itinatag ang pampublikong paaralan at ipinakilala ang sistemang pang-edukasyon na kinasangkutan ng wikang Ingles at mga gurong Amerikano. Pamahalaan, itinatag ang bagong sistemang pamahalaan na demokratiko kasama ang pagkakaroon ng mga halal na opisyal at lokal na pamahalaan. Ekonomiya, pinaganda ang kalakalan at industriya. Itinayo ang mga pabrika at negosyo at dumami ang produkto para sa lokal at pandaigdigang pamilihan. Transportasyon at komunikasyon, itinayo ang mga kalsada, tulay at riles ng tren at ipinakilala ang telegrapo, telepono at koryo upang mapabilis ang komunikasyon. Kalusugan, itinatag ang mga ospital at klinika at pinahusay ang serbisyong pangkalusugan
upang mapabuti ang kalagayan ng mamamayan. Paghambingin ang mga naging kontribusyon sa lipunan sa panahon ng Espanyol at mga Amerikano. Narito ang maaaring maging kasagutan. Sa panahon ng Espanyol, pagpapalaganap ng Kristyanismo, pagtatag ng mga simbahan at paaralan, pagtuturo ng wikang Espanyol, pagpapakilala ng mga bagong pananim at hayop, gulay, prutas, baka, kabayo. Sa panahon naman ng Amerikano, pagpapalaganap ng edukasyong moderno, pagtuturo ng wikang Ingles, pagtatatag ng mga bayan at pamahalaang lokal, pagpapabuti sa mga daan, tulay at sistema ng komunikasyon. Para naman sa pareho, nagtayo ng mga paaralan, nagturo ng bagong kaalaman at kasanayan, nagtayo ng mga infrastruktura, daan, tulay, gusali. Kaugnay na paksa bilang isa, dalawang uri ng pamahalaan sa panahon ng Amerikano. Ang pamahalaang militar. Nang mailipat ng mga Espanyol sa mga Amerikano ang Pilipinas, pinairal kaagad nila ang isang pamahalaang militar. Inatasan ng Pangulo ng Amerika, si General Henry Wesley Merritt, na manungkulan sa Pilipinas bilang unang gobernador militar. Binigyan si Merritt ng kapangyarihang tagahukom, tagapagbatas, at tagapagpaganap. Tinutulan ito ni General Emilio Aguinaldo, ngunit hindi siya pinakinggan. Ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas. Ngunit hindi rin naman ito kinilala ng Amerika, kaya nagkaroon ng digmaan. Nang masupil ng pamahalaang militar ang mga Pilipinong lumalaban para magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa bansa, ang kapangyarihan ng gobernador ay unti-unti ring inilipat sa iba. Ang kapangyarihang hudisyal ay inilipat sa hukuman noong 1899. Ang kapangyarihang lehislatibo ay inilipat sa Komisyong Pilipino noong 1900 at ng sumunod na taon, pinalitan ng pamahalaang militar ng pamahalaang sibil. Ang kapangyarihang ehekutibo ng gobernador militar ay inilipat din sa gobernador sibil. Ang pamahalaang sibil. Noong taong 1901, naitatag ng mga Amerikano ang pamahalaang sibil sa Pilipinas. Ito ay batay sa batas na tinatawag na Susug-Spooner. Ito ay pinagtibay ng Kongreso ng Amerika. Ayon dito, ang Pangulo ng Amerika ay binibigyan ng kapangyarihang magtayo ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. Pinasinayaan ang pamahalaang sibil sa Pilipinas noong Hulyo 4, 1901. Nahirang ang unang Amerikanong gobernador sibil ng Pilipinas dahil hawak niya ang kapangyarihan bilang tagapangulo ng komisyon at gobernador sibil, naging dalawa ang kapangyarihang hawak nito. Ito ay ang ehekutibo o tagapagpaganap at lehislatibo o tagapagbatas. Kaugnay na paksa bilang dalawa, mga patakarang ipinatupad sa panahon ng Amerikano. Mga patakarang pasipikasyon. Nagpatupad ang mga Amerikano ng mga patakaran at batas upang masupil ang diwang makabayan ng mga Pilipino. Nagpatupad ang mga Amerikano ng mga batas na puspusang tumugis at nagpataw ng mabigat na kaparusahan sa kanila. Sedition Law ng 1901 or Act No. 292. November 4, 1901, ipinalabas ang batas na nagpapataw ng parusang kamatayan o matagalang pagkabilanggo sa mga Pilipinong nangampanya ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ang mga rebeldeng Pilipinong ayaw sumuko at patuloy na nakidigma ay tinawag na mga bandido at tulisan ng mga Amerikano. Itinuring silang masasamang tao ng mga Amerikano, bagamat para sa mga Pilipino, sila ay mga bayaning ipinaglalaban ang ating kalayaan. Ang mga rebeldeng Pilipino ay tinugis, hinuli, pinahirapan at pinarusahan ng kamatayan o matagalang pagkabilanggo. Ang iba ay ipinatapon sa malalayong lugar. Brigandage Act ng 1902, November 12, 1902,
ipinalabas ang batas na nagbabawal sa mga Pilipino na magtayo o bumuo ng mga samahan at kilusang makabayan. Ang mga samahan at kilusang makabayan ay nagmithing makaaklas laban sa mga Amerikano. Ang mga batas ay nagbigay ng parusang kamatayan o matagal na pagkabilanggo. Ito ay ipinatupad sa tulong ng Komisyon ng Pilipinas. Reconcentration Act noong 1903. Sumapit na ang taong 1903 at hindi pa rin masawata ang mga gerilyang Pilipino na lumalaban sa mga lalawigan, kaya't nagkaroon ng proklamasyon ng Reconcentration Act o mas kilala na paraang zona. Ito ay ang pwersahang pagpapatira sa mga Pilipino sa mga kabayanan upang maputol ang tulong na pagkain at suporta sa mga gerilya na nasa kanayunan. Sa panahon ng rekonsentrasyon, kinakailangang iwan ng mga Pilipino ang kanilang mga tahanan at pananim. Dahil dito, kapwa naghirap ang mga lumalaban sa mga Amerikano at iyong mga namumuhay ng tahimik. Nagdala ito ng epidemya at gutom sa maraming Pilipino, partikular na sa Batangas kung saan umabot sa 50,000 tao ang namatay dahil sa epekto ng batas. Flag Law noong 1907. Ang batas sa bandila ay pinagtibay ng Komisyon ng Pilipinas noong August 23, 1907. Ito ay nagbabawal sa paggamit o paglalabas ng lahat ng bandila, banderitas, sagisag o anumang ginamit ng mga kilusan laban sa Estados Unidos, lalong-lalo na ang sagisag ng Katipunan. Ayon sa Batas Bandila, hindi pinahihintulutan ang pagbagayway ng bandilang Pilipino at ang mga simbolo at kulay na may kaugnayan sa unang republika. Pinawalang bisa lamang ito makalipas ang 12 taon. Mga patakarang kooptasyon. Kooptasyon ay ang sapilitang maging bahagi ng grupo. Ipinatupad ito upang tanggalin agad ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Pagbabago ng sistema ng edukasyon. Nang masiguro ng mga Amerikano na nasakop na nila ang Pilipinas, isa sa agad nilang itinatag ay ang sistema ng edukasyon. Itinatag ng Komisyon Pilipino noong 1901 ang kagawaran ng Paturuang Pambayan, Department of Public Instruction. Ang mga paaralan ay binuksan sa iba't ibang dako ng bansa, sa mga lugar na walang silid-aralan o gusali. Umuupa ang pamahalaan ng mga bahay at gusali upang gawing paaralan. Pagbubukas ng mga paaralang publiko. Libre ang pagpasok sa pampublikong paaralan, kaya't marami ang nakapag-aral. Ipinagbawal ang pagtuturo ng relihiyon. Ilan sa mga binigyang diin sa pagtuturo ay ang mga kaalamang pangmamamayan at demokratikong pamumuhay at hindi relihiyon na gaya noong panahon ng mga Espanyol. Noong una, ang mga sundalong Amerikano ang naging guro ng mga Pilipino. Noong 1901, may 600 guro ang ipinadala ng Amerika. Sila ay sakay ng barkong SS Thomas, kaya Thomasites ang tinawag sa kanila. Ingles ang ginamit na wikang panturo. Ang mga aklat na ginamit ay ang mga isinulat at tilimbag sa Amerika. Upang matuto agad ang mga Pilipino, pinagturo ng pamahalaan ang ilang Pilipino na nakahihigit ang kaalaman. Itinuro ng mga Amerikano sa mga bata kung paano maging mabuting mamamayan at ang kanilang mga karapatan at tungkulin sa pamahalaan. Binigyang diin sa sistema ng edukasyon ng mga Amerikano ang wikang Ingles at ang kulturang Amerikano. Higit na nalaman ng mga Pilipino ang talambuhay ng mga bayaning Amerikano kaysa sa kabayanihan ng kapwa Pilipino tulad ni Rizal, Bonifacio, Mabini. Nalinang ng higit ang pagmamahal sa produktong yari sa Amerika. Dahil dito, nagkaroon ng kaisipang kolonyal ang mga Pilipino. Pagtatatag ng mga kolehiyo at universidad. Itinatag ang paaralang normal ng Pilipinas noong 1901 upang higit pang mapalaganap ang edukasyon sa bansa.
May ilang paaralang normal din ang itinayo sa mga probinsya. Layunin ng mga paaralang ito ang mabigyan ng edukasyon at kasanayan ang mga guro sa bansa. Nagtatag din ng mga universidad upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng bansa. Sinubaybayan ng Komisyoner ng Edukasyon ang mga ito. Dito nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ang mga Pilipino ng medisina, abogasya, inhenyeriya, agrikultura at komersyo upang makatulong sa kaunlaran ng bansa. Noong 1903, nagsimulang magpadala ng mga pensyonado o mga mamamayang pinag-aral ng libre sa Amerika. Ang mga taong ito ang naging pinuno ng iba't ibang sangay sa pamahalaan. Kalinisan at kalusugan. Itinatag ng mga Amerikano ang lupon sa kalusugan ng bayan, Board of Public Health noong 1901. Nagtayo ng mga ospital at klinikang pampubliko sa ating bansa at nagkaroon ng makabagong kagamitan at mga gamot. Isa sa mga ospital na pampubliko na naipatayo noon ay ang Philippine General Hospital. Malaki ang naging pagbabago sa kalusugan at pag-uugaling pangkalusugan ng mga Pilipino. Natuto sila ng wastong pag-uugali sa kalinisan ng sarili at sa pagkain. Nasugpo ng mga makabagong gamot ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon. Nagpagawa ng mga daan at tulay ang pamahalaan dahil kailangan ang mabuting paraan ng transportasyon at komunikasyon para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating bansa. Nagkaroon ng automobile, truck, bus, tren at eroplano. Nagsimula ang pangkomersyong paglalakbay sa himpapawid ng Pilipinas noong 1930. Ang biyahe nito ay mula sa Maynila patungong Baguio at Paraceli. Pinakilala nila ang makabagong kasangkapan sa komunikasyon tulad ng telepono, radio, radiophone at telegraph. Naging maunlad din ang serbisyo ng koryo ng Pilipinas. Nagtatag ang mga Amerikano ng tanggapang pangkoryo sa bawat munisipalidad. Pinangasiwaan nito ang lahat ng uri ng mga ipinadadala sa koryo tulad ng mga sulat, telegram at salapi o money order. Naging maunlad ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano ang mga epekto ng mga ipinatupad na batas at patakaran ng pamahalang Amerikano sa mga Pilipino? Natutong makilahok ang mga Pilipino sa pamahalaan at sa demokratikong paraan ng pamumuno. Nagkaroon din ng mga pagbabago sa edukasyon, kalusugan, transportasyon at komunikasyon. Bakit nagkaroon ng pamahalaang sibil sa panahon ng mga Amerikano? Itinatag ang pamahalaang sibil upang palitan ang pamahalaang militar at mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makilahok sa pamamahala ng bansa. Ano ang mga naging mabuting dulot ng mga kontribusyon ng mga Amerikano sa mga Pilipino sa panahon ng kanilang panunungkulan? Magbigay ng halimbawa. Nakatulong ang mga Amerikano sa pagpapaunlad ng edukasyon, kalusugan, transportasyon at komunikasyon. Halimbawa, nagtayo sila ng mga pampublikong paaralan, ospital, kalsada, tulay at tanggapan ng koryo. Gawain, isulat mo. Isulat sa loob ng kahon ang iyong mga saloobin at opinyon tungkol sa mga patakaran ng mga Amerikano. Patakaran sa pasifikasyon, patakaran sa kooptasyon. Narito ang maaaring maging kasagutan. Para sa patakaran sa pasifikasyon, maraming Pilipino ang nasaktan sa digmaan. Naging mahirap ang buhay dahil sa batas at kontrol ng mga Amerikano. Patakaran sa kooptasyon, nakatulong ito sa ilang Pilipino na makasama sa pamahalaan. Natuto ang mga Pilipino sa bagong paraan ng pamamahala. May mga Pilipino ring hindi sumang-ayon dito. Isa-isahin ang mga mahalagang kontribusyon ng mga Amerikano sa panahon ng kanilang panungkulan sa Pilipinas. Kontribusyon ng mga Amerikano sa kulturang Pilipino. Narito ang maaaring maging kasagutan. Piliin ang tamang sagot sa bawat item. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Ang batas na ito ay naglalaman ng mahalagang propesyon, kabilang ang pagpapalakas sa karapatang sibil at karapatang pantao ng mga Pilipino at ang pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong maging mambabatas. Batas Cooper, Batas Taft, Batas Sherman. Isinasaad sa batas na ito ang mga pangakong kalayaan sa mga Pilipino na naging dahilan upang unti-unting mabigyan ng posisyon ang mga Pilipino. Batas Jones, Batas Hare, Hawes Cutting, Batas Tiding McDuffie. Ang pamahalang ito ay itinatag para sa 10 taong transisyon o paghahanda ng Pilipinas sa pagsasarili. Commonwealth, Tiding McDuffie, Republika ng Biak na Bato. Siya ang nahalal na Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Manuel Quezon, Manuel Rojas, Sergio Osmeña. Ito ay ang patakarang naglalayong mapanatili ang kapayapaan, patakarang kooptasyon, patakarang pasipikasyon, patakarang Pilipino. Narito ang mga tamang kasagutan.